Nais ko yung anyayahan sa lugar po ng 1 Corinthians chapter 15. Ngayong umaga, ating po pag-uusapan, resurrection ng ating katawan bilang mananampalataya. Mamaya naman, pag-uusapan natin ang resurrection ni Jesus Christ. No? Kasi isang magandang aral din yan. Paano nangyari yan? Parang ang hirap isipin. Can you imagine yung ang tawag dito, di ba pag ang katawan na nabulok sa lupa, paano yun magsasama-sama para mabuhay? So pag-uusapan natin yung difficulties that lie when you think about a decayed body na mabubuo siya ulit. So mamaya yun ang topic. Pero ngayong umaga, nais kong unahin yung ating resurrection. 1 Corinthians 15, simulan natin basahin sa verse number 50 hanggang sa 58. So tayo po'y tumayo at ating babasahin. Ito pong ating lugar na aaralin ngayong umaga. 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse number 50. Ito po ang sinasabi sa ating pong Biblia. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So ito po ating pag-aaralan, the bodily resurrection. The bodily resurrection. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po na pinangunahan mo po ang resurrection. Ikaw po ang unang nag-resurrect. Ito po ay katunayan na kami isang araw ay susunod ang aming mga katawan kapag ito ay nasa lupa na, because we shall all die. Panginoon, kami po ay mabubuhay na maguli. At sa panahong ito kami po ay muli na mapapatunayan namin ang iyong salita ay tunay. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral, ikaw po ang gumabay sa amin, magbigay sa amin ng karunungan, at ganoon din naman sa mga narito na wala pa kay Kristo, na sila po ay maligtas rin. Sapagat ito lamang, Panginoon, pananampalataya sa iyong anak na si Jesus, ang tanging paraan na balang araw kami sa panahon na kami man ay pumanaw, kami po ay babangon na muli. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang aming pag-aaral na ito, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Okay, now, the bodily resurrection, referring to our bodies. Now, merong isang bagay na tayong lahat ay kinatatakutan. At hindi yon yung kapag bumagyo, lumindol, nagkagera, nakatakot magkagera. Nakakatakot din maging mahirap, poverty sometimes. Natatakot tayo ba mangyari sa atin yan, o kaya magkaroon ng sakit. Ang tanging tayong lahat kinatatakutan natin ay ang kamatayan. Kasi ang kamatayan ay isang, alam mo, pag ikaw binagyo at nawasak ang at least alam mo na next time. Pero walang naka-experience ng kamatayan na nabuhay, liban of course sa ating Panginoon. Kay Paul, si Paul ay namatay, nabuhay muli. Pero si Paul ay namatay din ulit after that, no? So, ang kamatayan ay isang bagay talagang mystery.
Actually, ang mystery yung resurrection, pero mysterious din ang kamatayan. No? Ano ba nangyayari after we die? Sabi ni Sigmund Freud, not my favorite person, but he's the father of psychology. Ito sabi niya, and finally, there is the painful riddle of death, for which no remedy at all has yet been found, nor probably ever will be. Naman sabi niya, ang kamatayan, yan ay parang riddle. Natin alam yan, pero walang remedyo na natatakpan, probably walang remedyo. I mean, in other words, lahat ng tao mamatay. And gaano man kayaman, kahusay, kagaling, katalino, lahat ng tao mamamatay. Now, sabi ni Paul, pero ito naman ang maganda, no? Sabi ni Paul, ang kamatayan hindi yan final. That's not the end of it. Kasi binasa natin na bagamat tayo mamamatay, kung tayo'y na kay Kristo, mabubuhay na maguli. Yan ang isang bagay na lamang tayo sa lahat ng tao. Pag ikaw ay na kay Kristo, ang kamatayan mo ay pansamantala. Kaya nga ang tawag sa namatay ay natutulog. At sabi ni Paul, we shall not all sleep. Bakit natutulog? Kasi pag nagising yan, babangon yan ulit. So therefore, pag-aralan natin itong resurrection. No? So pag nag-resurrect, or pag namatay, bago mag-resurrect, merong dalawang destination. Siyempre, kapag ikaw ay mananampalataya, sabi doon, absence in the body is to be present. To be absent in the body is to be present with the Lord. So alam natin, kapag namatay, wala na tayo sa lupa, we would be present with the Lord. Now, alam din natin, Luke 16, meron ding pagkahiwalay sa Diyos. Kasi nga, ang kamatayan, by definition, separation. Hindi lang naman physical death, may spiritual death. Physical death, pag tayo ay naghiwalay ang kaluluwa sa katawan. Pero yung kaluluwa, pag nahiwalay sa Diyos, separation, spiritual death naman yun. Kaya ang kamatayan, hindi lang physical death. Okay? So, lahat tayo na nabuhay ay mamamatay. It doesn't matter what your religion, whether you're a Muslim or a Catholic or a Baptist or whatsoever, tayo ay mamamatay at lahat ng nakikristo ay may buhay na walang hanggan, lahat ng wala ay may walang hanggang kaparusahan. And that is why tayo may church. Pinipreach natin ito. Bakit? Para malaman nating lahat na bagamat tayo lahat ay isinilang sa kasalanan, we don't have to stay in our sins. Tayo ay may pag-asa ng buhay kay Kristo kung tayo mananampalataya. So hindi ka pa nananampalataya, ano pang iniintay mo, di ba? Kasi anyway, mamamatay naman talaga lahat. Nobody can escape that except siyempre si Elijah at hindi namatay, di ba? So, number one, the need for the resurrection. Ito sa atin bakit kailangan nating ma-resurrect? Ba't kailangan mangyari yun? Okay, ito. Verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither does corruption inherit incorruption. Okay? So, ang ating physical bodies, hindi pwede itong katawan na meron tayo ngayon, kung tayo na kay Kristo, mapunta sa langit na ganito. Ang langit ay hindi pwede itong ating physical bodies. Kailangan meron kang glorified body. Yun ang tawag, glorified body. Kasi this physical body will not survive in heaven. Sinabi naman So sinabi niyan, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Now, ano bang meron tayo? Flesh and blood. This flesh and blood, this body, cannot be in heaven. Kasi magkaiba Now, nung tayo isinilang, binigyan tayo ng Diyos ng katawan.
Ang katawan na binigay ng Diyos ay para mabuhay dito sa planet Earth. Nakita niyo yung astronaut, yung Artemis 2, yung galing sa US, bumalik ng moon after 50 years. Ay bakit ang suot nila ay talagang may di ba? Until di ba ngayon, wala silang kasi na-solve sila nung rocket ship. Nakarating na sila. Kasi kaya sila nakasuot ng astronaut suit. Kasi hindi sila taga-moon. Sila human beings, taga dito sila. Di ba? So, hindi sila suitable, mabuhay sa moon kasi hindi sila taga doon. Tayo, hindi tayo pwedeng mabuhay doon. Hindi rin tayo pwedeng mabuhay sa ilalim ng tubig. Kaya yung mga nag-scuba diver, nagsusuot ng gear. Because hindi tayo taga-tubig, hindi tayo hindi tayo ganun eh. Tayo'y taga-lupa. And this world that God has given to us, bagay tayo dito. For instance, ang atmosphere ay tama sa ating katawan. Bakit? Tingnan nyo 77% nitrogen, 21% oxygen, 1% carbon dioxide. Yun ang atmosphere. Now, sa moon, hindi ganon. Sa ilalim ng tubig, hindi ganon. Now, if you change the percentage, madadamage ang katawan natin. Pero kaya ganon ang ginawa ng Diyos. Alam nyo, madali na patunayan na may Diyos eh. Kasi sino nagtakda ng 77%, 21%, 1%? Sino naman nag-isip nagkataon? Isipin nyo itong building na ito, nagkataon na nandito? Nagkataon yung aircon ay bukas? May gumawa eh. And so, ang mundo, dito tayo nilagay ng Panginoon kasi para dito tayo. No, kahit ang ating Panginoong Jesus, nagkatawang tao. Kasi nga, nagkatawang tao siya, di ba? At nung siya'y nagkatawang tao, ano ang kanyang katawan? Siya Diyos, limited ang kanyang katawan. Nagutom siya. Ba't siya nagutom? Diyos siya. Kasi nga, siya'y nagkatawang tao. Inadapt niya yung ating katawan. Pero, wala siyang kasalanan. Yun lang ang wala siya. Everything is like our bodies except sin. Yun ang wala siya. Okay, so, bakit tayo kailangan pag namatay, tayo magising at bumangon? Kasi patungo tayo sa langit. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit na ganyan ang bihis mo. Kailangan baguhin ng Diyos ang ating katawan. And so the reality is that we need to first die before we can have a new body. Kailangan mamatay muna itong katawang ito. And then bibihisan tayo ng Panginoon ng panibagong katawan. So, kailangan tayong mamatay. Ganun talaga. Ayaw nating mamatay, no? Pero kailangan tayong mamatay. For instance, alam mo yung seed na naging alam mo yung buto ng pakwan? Hindi yun watermelon. Pero when you plant that seed and the seed dies, mamamatay muna yung seed eh. Bago siya tutubo yung watermelon. Imagine isang seed. And then you have this watermelon na transform talaga. And so, kailangan yung seed ay mamatay before you get a good harvest of watermelon. So, yung seed naging watermelon, kasi siya ay namatay. Ang katawan kailangan ma-decompose bago to ibangon muli ng Diyos. Kailangan mabulok sa lupa, etc., etc. Look at verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Hindi tayo lahat matutulog, but we shall all be changed. In other words, now, una mystery. Ang mystery ay sabi ni Paul, papakita ko sa inyo isang mystery. Mystery is a truth that we do not understand. And God has to reveal them to us sa magitan ng kanyang salita. Mystery. Katulad ng rapture. Ang rapture, hinihintay natin yan, ay, mamaya, pero tayo aakit sa langit.
Aakit sa, di ba? Pero buhay pa tayo. Pero may gagawin ng Panginoon. Maraming bagay na ganyan. This is a mystery. Now, ang sabi, we shall not all sleep. Yun yung kamatayan. Hindi lahat. No? Now, sino bang hindi namatay? We shall not all sleep. Like I said, si Elijah at si Enoch, hindi sila nakaranas ng kamatayan. Bakit? Inakyat na sila sa langit. Kaya imagine, ano? Basta, sabi na ba, teka, dito, Enoch, dito ka na. Kasi gusto ko ang iyong, he walked with God eh. He walked with God. And so God took him. Siguro maganda, sabi ng Panginoon, di pa tayo tapos mag-fellowship. Sama na nga kita. So umakyat na sa langit. And so, yung ating bodily resurrection, yaan po ay kailangan mangyari. Kasi hindi tayo, kailangan mamatay muna yung katawan para bigyan ng panibagong katawan na pwede tayo sa kabilang buhay. Hindi tayo pwedeng ganito ang anyo, and then pag tayo namatay, pagising natin, ganito pa rin tayo. Hindi ang langit physical na kagaya dito. Actually, ang lupa ay magugunaw. Basahin natin ang Bible, magugunaw ang mundo. And probably, doon yung nuclear. Di ba ngayon, pinag-usapan ng nuclear, may revelation pa eh. Hindi mangyayari yung nuclear war ngayon. Mangyayari yan, wala na tayo dito. Yun ang aking understanding. Kasi, ang Book of Revelation, may mga tao pa eh. O tapos may 1,000 years pa, saka nagunaw. Probably, doon siguro talaga sumabog yung nuclear. Kasi may nuclear eh. Okay? Sa una, kailangan natin mabago ang katawan. That is why tayo ay i-resurrect. Kailan mamamatay muna tayo. And then God will resurrect our bodies para mabago niya ang anyo ng katawan. Kasi itong katawan na ito, hindi ito pwede sa langit. Okay, now let us explain the resurrection naman. Verse 52, tanyo po ha. In a moment, ito yung explanation ng resurrection. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this incorruptible must put on incorruption, and this mortal, ang mortal namamatay, di ba? Must put on immortality. Hindi na tayo mamamatay. Okay? So yan. Now, let me explain to you the sequence of events. Pero kailangan pumunta tayo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Teka. Okay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Tanyo sabi dito ha. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Sabi ni Paul, alam mo, ayoko na hindi nyo alam. Ano ba nangyari sa mga namatay na nating mga mahal sa buhay? That you sorrow not, even as others which have no hope. Huwag kayong malungkot, kagaya nung iba na walang pag-asa. Yung iba kasi namatay, hindi na nila makikita yon. Pero, listen, pag ikaw ay Kristiyano, hindi kayo namatay, makikita mo pa yung mga nauna sa iyo. Pero pag kayo namatay, wala kay Kristo, that's it. That's the end of you. Nabuhay pa tayo ngayon. Pero pagkatapos ng panahon, mawawala yan. Kaya sabi ni Paul, sorrow not, even as others which have no hope. For, verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so then, also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Now, anong tawag dyan? Resurrection. Ano sasabi dyan? Una, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayo daw na kay Kristo ay babangon muli. Ang sabi dyan ay, ang Panginoon muna bababa. Ang Panginoon bababa po sa langit. Pero hindi siya magsesettle sa lupa. Sasalubong lang siya sa mga paakyat. Para bang
welcome, welcome. Di ba? Ang sabi dyan, He will descend from heaven with a shout. So, yung shout siguro para gisingin yung mga tulog. Kasi, ang unang aakyat, yung mga tulog. In other words, yung mga namatay. Kasi yung mga gising naman sila eh. So, itong mga namatay, may sigaw, with the voice of the archangel, sabi kasi sila kay Lazarus, sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth. Siguro, something like that. Ang sabi nila na sasabihin daw siguro, come forth. And with the trump of God, the dead in Christ shall rise first. So, anong sequence of events? Una, ang Panginoon ay bababa. Number 1, the Lord will descend. Kasi, by the way, ang Panginoon ay may pangako, ang tawag natin second coming. Babalik ang Panginoon. Now, if you're a Christian, naniniwala ka, may Kristong babalik. Pag hindi ka Christian, it doesn't really matter to you because you don't believe anyway. Pero if you're a Christian, you are waiting sa ating calendar, sa ating Christian calendar, ano ang susunod na mangyayari ayon sa Bible? Maraming hindi pa nangyayari, di ba? Great Tribulation. Ang una mangyayari, rapture. Na tayo na kay Kristo ay aakyat sa langit. That's why, anong una mangyayari? Bababa muna ang Panginoon buhat sa langit. And yun nga, may sigaw, may trumpet, and the dead in Christ shall rise. So yun ang unang bababa ang Panginoon, gigising ang mga patay na mananampalataya, and then 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. So 17, tayo naman na kay Kristo na buhay na tayo. Buhay pa tayo. Mauna muna yung mga namatay. Tapos tayo mga buhay ay aakyat din sa langit. And tamo sabi dyan na, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. At pagkatapos noon, makasama na natin ang Panginoon. Okay? So, ito ngayon, at 51, well anyway, nandito tayo, no? So, yun ang mangyayari. Okay, balik tayo sa ating text. So, sa 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. So, ibig sabihin, pag tayo umakyat, babaguhin tayo ng Diyos. Kaya nga, kailangan yung bodily resurrection ay mangyari kasi babaguhin tayo ng Diyos. Sabi diyan, I show you a mystery, verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye. Now, ano ba yung twinkling of an eye? Sa aking research, it is how long it takes the light to reach your eyes. Medyo scientific, pero in numerical terms, 186,282 miles per second. Pero usually nasabi natin sa kisap mata, yung mas madali. Kasi yung twinkle, di ba? Twinkle, twinkle, little star. Di ba na yung star sa langit, pa na twinkle, di ba? Pero hindi naman sa kisap mata. Kasi yung mata, para pag when you blink, pag sumara at bumukas ang iyong mata, nangyari na. Pero it will happen very quickly. Yun na lang. It will happen very quickly. Kaya nga sabi ng iba, one day, alam nyo ang headline sa lahat ng dyaryo, millions missing. Kasi tanong, nasaan yung mga Kristiyano? Pagsimba mo sa Grace, Brad Oni, nasaan yung mga membro? Ay, joke lang. Naiwan ka pala, Brad, ha? Ano nangyari? Ayan na nga. Kasi nga, nauna na. Yan po ang paliwanag. Isang araw, babalik ang Panginoon, gigisingin yung mga tulog, aakyat sa langit, and then yung mga manampalataya, aakyat din sa langit, at may binago ng anyo tayo, ha? Pag aakyat natin sa hindi tayo parang Superman na lumilipad, hindi. Babaguhin ng Diyos ang ating katawan. Ang glorified body is the body that Jesus Christ possessed nung siya'y nag-resurrect. Na, tandaan po nyo, ha, doon sa mga alagad,
kumakain sila, nakita nila ang Panginoon. Alam niyo nangyari? Yung kanyang katawan, lumusot sa pader. Ganun ang ating katawan. Pero again, hindi mo naman kailangan yun. Parang kang superhero. Nasa langit ka na eh. Sa langit hindi ko nga alam, pag nakatayo ka, kung may tinatapakan ka o pa nakalutang ka ba doon? Or, hindi, mystery. Maraming hindi natin may papaliwanag. Pero ang pangyayaring ito in the twinkling of an eye. Kumbaga sabihin na natin sa isang kisap mata. Yung pikit mo sa kamulat mo, nangyari na kaagad. Hindi ba parang, ang tagal, lumilipad pa. Hindi. Pag yan ay nangyari, mabilis pa sa isang pitik, tapos na yan. Wala na yung mga manampalataya, umakyat na sila sa langit, kasama na ng Panginoon, at yun ay mangyayari lang kapag ang kanilang katawan ay pag sila'y namatay at binago na, at yung mga buhay, binago ng Diyos ang kanilang mga anyo. Okay? Na kailan mangyayari yan? Generally, mangyayari to bago mag-tribulation period. Sabi nga natin, alam nyo, sa mga pagkakataong ito, may gera sa Middle East. Parating pag merong kaguluhan sa Middle East, ano ang ating topic? Second coming. Kasi minsan marami nagsasabi, teka, darating ng Panginoon. During the war, darating ng Panginoon. During the Holocaust, ano sabi ng mga Jews? Darating na Messiah. During the mga gera, parating during COVID, ay darating ng Panginoon. So, mangyayari ito kapag bago dumating tribulation period. Gano'ng katagal tribulation period? 7 taon na pagdurusa sa lupa. Kasi I tell you, pag ikaw po ay naiwan, ito lang aking paalala, do not take the mark of the beast. When you take the mark of the beast, whether in your forehead or sabi on your right, dito sa kamay, sa kanan. Kapag nangyari yan, alam nyo mangyayari, yung mga tao na may mark of the beast, hindi na yan maliligtas. Kasi sabi doon yung mga tao na may mark, hindi na sila maliligtas. That's why you don't take the mark. Kapag ikaw ay naiwan, huwag kang magpapatatak. Pugutan ka na ng ulo, pero manampalataya ka muna, di ba? Hindi maaari. Alam niyo po, kaya I tell you, tayo nag-church, hindi lang basta para magsimba. Hindi. Kailangan maintindihan natin anong mga mangyayari. What are the things that will happen in the future? Kailangan alam natin. Kaya nga may resurrection. Okay? Now, hindi pa ito yung hindi pa ito yung resurrection ng Panginoon, tapos na yun noong yun ang topic natin mamaya. 2,000 years ago, nag-resurrect na siya. Okay? Pero ito naman yung ngayon. Mangyayari pa lang itong resurrection. So mangyayari ito at the last trump. At the last trump, in a moment, in the twinkling of an eye. Okay? Mangyayari itong resurrection. Okay? Ano ang resulta ng resurrection? Una, death shall be destroyed. Tingnan po verse 54. So then, this corruptible, di ba, corruptible, ang katawan nasisira, shall have put on incorruption. Hindi na masisira. And this mortal, tayo lahat mortals shall have put on immortality. Then shall be brought to pass the saying that is written, Death, where is thy sting? Isaiah 25 verse 8. Sabi niya death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? So ngayon, ang kamatayan ay masisira. In other words, mawawala ng bisa. Kasi yung patay, nabuhay Now, kapag kayo namatay, wala kay Kristo, that's it. Namatay ka, hindi ka naman babangon Babangon sa judgment. Pero you're done. You're done. Yung judgment ay para lang mga tao ay makaharap sa Panginoon. Kasi alam mga tao, may mga, bakit ako mapapahamak? May judgment pa ba? Pero sabihin naman, wala nang judgment. Ako ang Diyos, alam ko naman lahat yan. Pabulahin niyo lang ako. Pero hindi, may judgment Pero what I'm saying is, pag namatay ang unsaved, that's it. In-enjoy mo yung buhay mo sa kasalanan at ikaw ay ganito ang buhay, bahala ka. That's it for you Pero kapag yung mga mananampalataya ay na-resurrect,
Ang ibig sabihin niya, yung kamatayan ay wala. Alam mo, minsan, kahit mayroon tayong mga loved ones na may sakit, mamamatay, etc. Death seems to be winning now. Ngayon, parang nga nagtatagumpay kamatayan kasi wala naman tayong magawa. Kahit yung ating mga saintly mother, yung ating mga godly friends, nawawala. Pero parang wala tayong magawa. Namamatay sila. Pero, parang boxing lang yan. Hindi porke ikaw ay bumagsak, talo ka na eh. Because one day, itong kamatayan, this pain of death will be forgotten when we get to heaven. Mapapatunayan natin ay talagang totoo pala nga. Kasi alam mo, darating yun eh. Pag tayo na-resurrect at pag akit sa langit, in a moment in the twinkling of an eye, pag akit mo sa langit, sasabihin mo, nako, ay totoo nga, buti na lang. Siguro pag umaakit, siguro sabi na, buti na lang, nako, buti na lang. At ako'y nakinig, at ako'y nagpaturo, at ako'y nag-intindi, at ako'y nagsimba, etc., etc. Kasi pagdating natin sa langit, alam mo kung bakit napakasaya? Wala nang kamatayan. Wala nang luha, wala nang iyakan, wala nang, di ba? Wala na eh. Look at verse 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Alam mo kung bakit tayo namamatay? Gawan may batas eh. Ang sabi sa batas, kapag violate mo siya, patay ka. The wages of sin is death. Yang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Sabi, bakit may kasalanan? Kasi may batas eh. Kung walang batas, tanyo kung walang batas sa Pilipinas na bawal pumatay, pwede ka pumatay, walang kaso. Meron eh. May Bible eh. Ano sabi sa Bible? Ito dapat. O, di ba? Di lahat tayo naging makasalanan. O, because of sin, kaya nga, ang kasalanan, yan ang kaya tayo namamatay. Okay? Parang virus yan na nahalo sa ating DNA kasi gawa ni Eva at ni Adan na tayo ay bunga nila. Now, tayo mga manampalataya, pwede maging confident. Alam mo, kamatayan, lahat naman namamatay. Ano bang problema? Mamamatay naman talaga lahat. Pero tayo confident. Usually, natatakot tayo kasi hindi natin, paano ba mamatay? Paano ba hindi huminga? Di ba? Paano bang paparamdam na gano'n? Pero sa Kristiyano, ang kamatayan ay hindi yan it is simply a change of location. Pagiging namatay, ibig sabihin lang, napunta ka na sa kabilang buhay. Yun lang yun. At isang araw pagbangon mo, kasama ka ng Panginoon. And by the way, pag tayo namatay ngayon, kasama naman ng Panginoon. To be absent in the body, to be present with the Lord. Pero what I'm saying is, tayo confident pag namatay, walang problema. Kaya nga yung resurrection, pag yan ay nangyari, alam mo sinisira niya yung kamatayan. Kasi yung kamatayan natin, walang bisa na yon. Kasi buhay ka na eh. Pag ikay namatay, bubuhayin ka ng Panginoon. So, yung kamatayan, wala yun. Ungat mamamatay tayo, pero wala yun. Yun ay temporary lang. Yan ay pansamantala na mangyayari sa atin. And so what we should fear is the second death. Kasi yung second death, yan ang problema. Now, punta tayo sa Revelation 20 verse 6. Revelation 20 verse 6. Anong sabi sa verse 6? Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. Kita niyo yan? Kapag ikay kasama sa ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa'yo. Kasi hindi ka pwedeng i-hold. Kaya nga anong sabi dun sa talata? O death, where is thy sting? Sige daw, kamatayan, pigilan mo yung mga Kristiyano. Pag yan ba'y pumangon, kaya mo bang pigilan? O nasa ng iyong sting? Di ba? O grave, where is thy victory? Hindi kasi magtatagumpay ang libingan. Kasi ma-empty yan eh. Ito kasi yan, pag tayo po ay na-resurrect, yung katawan at espiritu magsasama ulit. Kaya nga mamaya hapon, ipapaliwanag ko, parang ang hirap isipin yung resurrection. Kasi, papaano kung cremation, di ba? Usually cremation, tapos ikakalat sa ilog at o kaya kung saan, may ganun eh.
Babalik sa dagat, ikakalat sa maraming ang martyrs, kinalat sa Danube River sa Europe. Kasi nga, tinapatay sila, sinusunog. Paano magsasama-sama yung ash? Una, problema na ng Diyos yun. Pero parang isipin mo, paano nga ba ito mangyayari? Kaya ang dapat katakutan, yung second death. Yung sabi, pag may part ka sa first resurrection, second death, wag ka mag-alala. Yung first death, yung tayo lahat na matay. Pero yung second death, ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Kasi I tell you, pag kay mananampalataya, hindi ka mahiwalay sa Diyos kahit sa kamatayan. So una, ang resulta ng resurrection, yung kamatayan na walang bisa. Kaya pag tayo naglilibing ng Kristiyano, di ba may awit? You never say goodbye, kundi, ano ba sabi sa awit? Ano sabi doon? See you again? Hello. Hindi goodbye, parang gano'n, no? Inaawit yun tuwing may namatay. Hindi goodbye kasi yung goodbye, parang, tapos na. Hindi goodbye siguro, see you later. Although hindi sinabi doon sa awit. Di ba? Hindi, magkikita-kita ulit. Okay? Kaya yung inyong mga loved ones, makikita niyo yan kung kayo ay magre-resurrect. Pag hindi kayo manampalataya, hindi kayo magre-resurrect. Merong resurrection of the dead sa mga hindi saved, kaya lang ang paggising, punta ka sa harap ng Diyos. Pero doon, pag nag-appear ka sa Revelations, Revelations 21, 10 ba yan? O 20? Pag ikaw nag-appear doon, wala na. Babasahan ka lang ng dyan. Babasahan ka lang ng Diyos na ganito yan. Di ba? Pangalawa, ano resulta ng resurrection? Una, nadaya mo ang kamatayan. Okay, pangalawa, our labor is not in vain. Look at verse 58. Tingnan niyo ito ang pinag-uusapan sa ating text ay yung ating katawan babangon. Kamatayan, nasa ng iyong, nasa ng iyong galing, libingan, nasa ng iyong tagumpay. And then sinabi, verse 56, verse 57, 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Natin nyo ano resulta ng resurrection? Kung ikaw pala na naglingkod sa Panginoon, tiniis mo yung mga lahat ng tiisin sa gawain. Pero isang araw namatay ka at ikay bumangon, ikaw ay harap sa Panginoon, may isip mo lahat ng pinaghirapan mo. Hindi na nauwi sa wala. Kasi buhay ka pa Kaharap ka pa sa Panginoon. Pupunta ka sa langit. So, isipin nyo yan Yung ginawa natin para kay Kristo, hindi nawalan ng kabuluhan kasi buhay ka pa. In other words, nagpapatuloy ka pa. Ngayon, yung namatay na wala kay Kristo, wala na yun. Wala nang pag-uusapan doon. Yun ay, kumbaga, wala na. Pero ikaw, yung iyong ginawa, kasi buhay ka pa ay merong halaga. Kaya nga, incentive sa atin para maging patuloy at maging tapat. Bakit? Kasi pag namatay ka, hindi pa tapos ang buhay mo. Hindi pa. Meron pa tayong gagawin sa langit at marami pa tayong pag-uusapan doon. Tayo, in other word, buhay pa rin tayo. Pag tayo namatay, ibangon na tayo ng Panginoon, tayo'y patuloy sa langit. One day we shall give an account sa ating ginawa sa ating katawang lupa. Yun ang mangyayari. So, bakit sayang ang ating pagising ng umaga? Bakit sayang ang ating pag-join sa choir? Ba't hindi sayang ang ating paglilingkod? Sapagkat tayo bilang buhay pa rin after we die, bubuhayin ulit tayo. Harap tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng reward. Nasa Bible yung mga reward. May 5 crowns, incorruptible crown, crown of glory, kung ano-anong crown ang merong ibibigay sa atin. Pero pag inamatay, wala kay Kristo, wala na yan ang malungkot pa, paggising mo, di namatay. May hell kasi, may hell. At yan, pag namatay, wala kay Kristo, may hell muna. Tapos, ibabangon ng Panginoon para humarap sa judgment. Tapos ilalagay saan? Ito ang final place. Lake of fire. Pagdating sa lake of fire, that's it.
Wala ka ng buhay doon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga tao sa Lake of Fire kundi magsigawan at di ba? yung nakalagay sa Bible, no? So yung torment katulad sa Luke 16. Kaya yun ang maganda. Kapag tayo na kay Kristo, ang kamatayan ay temporary, ang ating ginawa ay may kabuluhan, sapagkat buhay pa tayo ulit after this life. Ano ba naman ang sayang sa paglilingkod sa Panginoon? Di ba lahat tayo kasi nakafocus tayo sa ngayon. O ngayon, ako muna. Kailan ang Diyos? Kailan ang Panginoon? Umamayang hapon, sino naman ang una? Ikaw na naman ang una, hindi ang Panginoon. Di ba? Ay, mainit, pastor. Oo nga. Pero I tell you, our labor is not in vain. Kaya nga, bakit isipin mo, bakit nandun yung talata? Ang pinag-uusapan na resurrection, tapos mamaya, huwag kang makilos, sabagat ang iyong mga ginawa, hindi mo wala ng kabuluhan sa Panginoon. Bakit kasi nga, sinasabi ni Paul, pag tayo'y bumangon muli, lahat ng ating ginawa sa ating pisikal na katawan, ay haharap ulit tayo sa Diyos, pero meron tayong glorified body, at ipagsusulit natin ang buhay na pinahiram ng Diyos sa atin. Alam mo, masabi ko lang sa ating mga narito, hindi pa kayo ligtas, you better believe the Bible. You better believe it. Kasi walang ito'y aklat na walang mali. Diba? Sa loob, sinabi ko Sunday School, sa loob na 1,600 taon sinulat ng mga 40 hanggang 43 mga manunulat. Hindi naman magkakakilala, may farmer, may hari, may tax collector, may fisherman. Wala namang contradiction kahit na anong gawin. At sabi ng Bible na ito, at saka isipin mo ang Israel. Kanina inaral namin, so wala yung iba sa inyo na ang sabi ng Panginoon, akong bahala, kasama ko kayo, hindi kayo matatalo. Ay, isipin mo sa Joshua, tama ngayon, hindi pa natatalo ang Israel. Sa dami ng gera. Simula pa 2,000 years ago nagigera, hanggang ngayon nagigera pa rin, hindi pa tapos. Hindi naman nila matalo Israel. Ang laki ng Iran. Nakita niyo yung Iran, ang laki pala ng Iran, no? Iraq, Iran, ang lalaki. Ang Israel, isang ganyan. Hindi matalo. Puro naman scientist at puro mayayaman at talagang pinagpala ng Diyos. I tell you, ang dapat natin gawin para maging handa, you make sure tinanggap mo na si Kristo, tinalikuran mo ang kasalanan. Yun ang problema. Pag kayo nating talikuran ng kasalanan, hindi tayo pwedeng masave. Kailangan may repentance. Kaya nga, repentance and faith. Talikuran mo kasalanan, manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay maliligtas. That's the way para magkaroon tayo ng bodily resurrection sa huling panahon. Okay? Kung hindi ka pa save, tanggapin mo si Kristo. Tayo tumayo. Let's all stand. Let us all stand. Heads are bowed, eyes are closed. Lahat po nakapikit, nakatungo. Ngayon, of course, ngayon pong umaga, kung hindi ka pa naliligtas, mahalaga na maunawaan mo na ang buhay na ito ay magwawakas din po. Gaano man tayo kahusay, gaano man tayo kayaman, gaano tayo kalakas, isang araw ang katawan po ay babawiin na nagpahiram sa atin. Ano ba ang mahalaga? Pag tayo namatay at wala kay Kristo, hindi po tayo babangon Hindi tayo babangon patungo sa langit. Tayo babangon patungo saan? Patungo sa paghukom ng Diyos. And so kung hindi ka pa naliligtas, ang dapat mong gawin, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas. Sapagkat si Kristo ay nagdusa, naghirap para sa atin na mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan po ng iyong mga banal na salita. Siya po ang aming gabay at ituro mo po sa amin ang dapat namin gawin. Kung kami po ay na kay Kristo, na kami po ay magpatuloy, hindi po sayang ang aming mga ginawa. And that's why Paul said, to be unmovable, always abounding in the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain.